Sa totoo lang, you're right. Lalo na kung yung mga impeachment na yan ay for personal interest at nahahalata ng mga tao. And that is discouraging. Nakakababa ng moralidad. Magandang umaga po ulit at magandang buhay. Ano po? Mapapansin niyo na may mga kabataan tayo dito, nakakatuwa naman. Ako lang po matanda. I am happy that our youth, of today ay madami ng alam. Ibig sabihin, hindi lang yung nalalaman kung hindi yung concern. Nadadama nila yung concern. At dapat naman because sila yung mabubuhay pa dito sa loob. Magtatagal sila dito. Kami, wala na. Kaya maganda na lamang at sila ay may mga concern. Like for instance, yung sasabihin ni Georgia tungkol sa mga nagaganap sa government. What is it nga pala? Lalo naman ang dami na pong political drama ngayon. Mga drama. Lalo na po yung impeachment and corruption. So, sa totoo lang, parang nawawala na po yung tiwala ng taong bayan sa mga namumuno. Ang tanong ko po is, hindi po ba mas nakakasira ito sa moralidad at respeto ng tao sa gobyerno? Sa totoo lang, you're right. Oo. Lalo na kung yung mga impeachment na yan ay for personal interest at nahahalata ng mga tao. And that is discouraging. Nakakababa ng moralidad. Ano nakakababa ano nga sinabi mo yung last? Respeto at moralidad. Tungkol sa impeachment katulad noon, at hindi naman kaila sa inyo, it appears on the social media. Ano bang case ng impeachment natin ngayon? Na nag-decide na ang Supreme Court na hindi naman hindi ko alam yung na walang base sila para sa impeachment. Kasi hindi lang masabi ng Supreme Court na kayo mga nasa Congress, mga siraulo nyo, mga bobo kayo, hindi nyo alam ang proseso. Ang dahilan lang ng tawag dito, ang dahilan ng Supreme Court kaya hindi valid yung kanilang impeachment na yun para sa taong gusto nang impeach ay sapagkat kulang sa mga tamang requirements. And tatlo yung sinay. Grabe. Ayan, nakikita natin yan. Yung mga gusto mag-impeach, ipagdidildilan pa paano? Ay pangitan na. Supreme Court na. To the point na gusto nilang, pinupulaan pa nila ang Supreme Court. That is demoralizing. Totoo, Georgia. It's very, itong nangyayari ito. Kasi halata naman ng mga tao na it's for personal interest lang nila. At itong corruption, ito ang mas mabigat. You're watching ETVN Philippines. Corruption is, ito naman hindi bago. Sa mulat mula pa.
Kasi nga, may kahinaan ng tao, lalo na sa pera. And our Lord has a warning. Sabi niya, you cannot serve God and riches. Kasi, yan ay pagmamahal eh. Ay, ang gusto ni God, si God ang ating mahalin. Pero, ang attraction ng pera is mas matindi kaysa Diyos. Kaya kung ang iyong basis, yung faith foundation mo ay mahina, talagang madadala ka sa corruption. And listening and looking at what is happening sa social media, whether social media o mismo sa ating mass media like mga television and so on, ay talaga nakaka-demoralize itong nangyayaring ito. At again, tulad ng sinabi ni Michaela, ang nabubuo sa puso ng tao is kind of anger and hatred, which should not be the case. Pero, sa kabilang dako, maganda't lumabas itong mga cases na ito. At maganda natin mapag-usapan yung mga susunod pa. Okay? George, bye-bye. Thank you. Yan. You're watching ETVN Philippines.